Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 16 na kawani ng DPWH, sinuspinde ng Ombudsman sa flood control scandal. Sa DZRH exclusive, higit 1,000 classroom na iturn over ng DPWH sa DepEd, hindi umano magamit dahil hindi tinapos, ayon kay Secretary Sani Angara. Ex-Police Master Sergeant Rodolfo Mayo at mga akusado sa 6.7 bilyong pisong shabu case, inabswelto. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 4 patay, 12 nawawala sa matinding pagbaha sa Bukidnon. Sa MBC TV Sports, Pilipinas, tinuldukan ang makasaysayang kampanya sa FIVB Worlds, natalo sa Iran. Sa showbiz pattern, hiwalayang Julia Barreto at Gerald Anderson, kumpirmado na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pinatawan ng preventive suspension ni Acting Ombudsman Dante Vargas ang 16 na tauhan ng Department of Public Works and Highways na sangkot umano sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon sa Office of the Ombudsman, inilabas ang suspension order upang maiwasan ang mga nasabing kawani na maimpluwensyahan ang isinasagawang investigasyon. Sa hiwalay naman na pahayag ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, agad umanong tatalima ang ahensya sa ipatutupad na 6-month suspension without pay para sa 16 na opisyal at empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office. Nahaharap sa iba't ibang kaso ang mga sinuspinding tauhan kaugnay ng mga irregularidad sa mga flood control projects sa Bulacan na nakita mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa bisas ng imbitasyon ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, humarap na sa Department of Justice sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa posibilidad ng paggawad ng proteksyon sa dalawa. Narito ang ulat ni Boy Gonzales. Dumating sa Department of Justice sa mag-asawang Diskaya mga sinasangkot sa flood control project anomaly. Unang dumating pasado alas 8 ng umaga si Carly, gwadyado ng Senate Sergeant at Arms dahil kasalukuyan siyang nasa custody ng Senado matapos siya ma-cite in contempt. Pasado alas 10 naman ng umaga, dumating si Sara Diskaya. Ayon kay DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Clabano, nagkaroon ng pag-uusap kahapon at sumulat si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kay Senate President Tito Soto para imbitahan si Diskaya sa DOJ. Kasunod dito ng panawagan ni Senadora Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Diskaya. Dagdag pa ni Clebano dahil wala pang nakasampang kaso, posibleng talakayin muna ang pagiging protected witness ng mag-asawang Diskaya, ngunit nakasalalay pa rin ito kung magsasabi sila ng buong katotohanan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dismayado ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa unang bugso ng kanilang flood control project inspections. Ang isa sa mga napunang palpak na proyekto ng komisyon ang San Juan River sa Quezon City na sa halip na lumawak ay kumitid pa raw lalo. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Kalokohan, nakalulungkot, modus. Ilan lang yan sa mga naging paglalarawan at reaksyon
ng Biroong Independent Commission for Infrastructure o ICI nang sila ay magkakasamang nag-inspeksyon sa ilang flood control projects sa unang pagkakataon. Kabilang sa kanilang nakita ay ang capacity enhancement ng San Juan River na sakop ng Distrito 4 ng Quezon City. Sa halip na papalawak, committed pa ang ilog ng madatna ng ICI, pero ang mas nagpaalma sa komisyon nang madiskubring kinatay sa 72 phase ang proyekto bagay na kalokohan umano, ani former DPWH Secretary Babe Singson. Bukod sa naturang ilog, ininspeksyon din ng ICI sa pangunguna ni retired Justice Andy Reyes at Quezon City Mayor Joy Belmonte ang hindi tapos na matalahib pumping station ng St. Timothy Construction Corporation. And what we've actually done is created a dam and further blocked the waterway. So actually, kapag malakas ang ulan, malakas ang baha, mas lalong babaha sa lugar na ito. Gayon din, nahimdik ang ICI advisor na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong nang makita ang drainage sa Barangay Tatalon na nilaanan ng pondong 48 million pesos. They're just so bold, so courageous na gumawa ng ganito project na akala mo hindi sila pauuli. Ilan lang yan sa higit 300 DPWH projects na hindi umano dumaan sa QC Master Plan. Sinasabing bilang higit 30 ang ghost o guni-guni, habang higit 30 ang nasa mali o ibang lokasyon. Walang mga plano, walang ni ho sa local government. Hindi kumuha ng building permit, kamukha din sa Mindoro, kamukha din sa Bulacan. So may nakikita tayong recurring pattern dito o modus. No, yun po ang ginamit na salita ni Justice Reyes at ni Mayor Benji Magalong. Dumistansya naman sa Belmonte sa maaring kinalaman sa proyekto ng kanyang mga kongresista, gaya ng mga nakasasakop sa mga binanggit na sina Congressman Arjo Atayde, Congressman Marvic Co. Pilar at former Congressman Marvin Rillo. Wala naman silang sinabi sa akin na hindi rin yan yung nasa laman ng kanilang mga press statement. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa gitna ng issue ng ghost flood control projects, ibinunyag naman ni Education Secretary Sani Angara ang pag-turnover sa kanila ng DPWH ng higit 1,000 classrooms na hindi tapos. Problemado rin daw ang Department of Education sa makupad na pagtatayo ng DPWH ng classrooms. Sitwasyon na hindi nila matugunan dahil sa isang probisyon sa budget ng ahensya. Tinutukan yan sa exclusive report ni Kyle Bulyas. Lamang sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH, mayroong issue sa substandard na proyekto. Dahil maging sa Department of Education, mayroon ding substandard na mga classroom. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na mayroon umanong higit 1,000 na mga silid-aralan ang iturnover na pero hindi naman tinapos ang proyekto. Kahit kalagitnaan na ng klase ay hindi pa rin ito magamit ng mga mag-aaral dahil hindi ito napinturahan o kaya naman ay wala itong supply ng kuryente. Nang tanungin si Angara kung sino ang nagtatayo ng mga classroom ng DepEd, yung DPWH din ho, siya nagpapabid. So, sila rin pala. Tapos binibid ng DPWH, tapos mga contractor nilang gumagawa. Sila rin ang pumipili ng contractor, ano? Pag At ganun. pinapabid nila. ayon kay Angara, may mga espesyal na probisyon sa budget ng DepEd na nagsasabing ang DPWH lamang ang makapagpapatayo ng mga classroom. Ito anya ang nais ng ipabago ni Angara sa Kongreso upang mabigyan na ng flexibility ang DepEd para magamit ang kanilang pondo sa pagpapatayo ng mga silid-aralan sa pakikipagtulungan sa mga local government unit at sa iba pang civil society group. Sabi ni Angara, mabagal ang pagtatayo ng DPWH ng mga classroom. Kalimitan anyang inaabot ng hanggang 3 taon ang pagtatayo ng isang silid-aralan at gumugugol ito ng 2.5 million pesos hanggang 3.7 million pesos bawat isa. Posible anyang dahilan ng mabagal na pagtatayo nito ay ang dami ng proyektong hinahawakan ng DPWH kaya hindi natututukan ang problema sa kakulangan sa classroom. Sa datos ng DepEd, nasa 165,000 ang backlogs ng ahensya sa silid-aralan at kung magpapatuloy aniya ang ganitong sistema, nasa 4,800 classroom lamang ang kayang maitayo para sa taong ito. Matatandaang sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ipinangako nitong matatapos ang pagpapatayo ng 40,000 classroom bago matapos ang kanyang termino sa 2028.
Samantala, handa namang tumulong ang DepEd para sa bentahan ng 20 pesos na bigas sa mga public school teacher. Ayon kay Angara, pwedeng ibagsak sa mga paaralan ang mga bigas na ibebenta sa mga guro. Una nang sinabi sa DZRH ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na problema nila ngayon ang logistics para sa pagdadala ng mga bigas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 100 Chinese nationals ang nahuli at itinangkang ipa-deport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at iba pang ahensya ng gobyerno na sangkot sa iligal na operasyon ng POGO. 12 mula rito ang na-offload dahil sa problema sa immigration. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricofort. Giselle. Yuel, 71 na Chinese national ang ipinareport ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration at Embahada ng China alas 10:40 ng umaga ngayong Biyernes. 103 sana ang ipatatapon ng PAOK pabalik ng China pero na-offload ang 12 sa kanila matapos hindi mabigyan ng implementation order ng immigration. Ayon sa PAOK, 101 sa mga ito ang sangkot sa illegal POGO habang ang 2 ay sa illegal mining. Inaresto sila sa serye ng interagency operation na nagresulta ng pagkakalansag ng mga illegal POGO sa Pasay City, Parañaque City, Binyan Laguna, Lapu-Lapu City, Porac at Mabalacat, Pampanga at Bamban-Tarlac. Chartered flight ang kanilang sinakihan at sagot ng embahada ng China ang gasto sa deportasyon. Hindi na rin pinapayagan ng PAOK ang connecting flight upang hindi magkatakas o magkapuslit sa ibang bansa ang mga ipadedeport. Idiniin ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na walang puwang sa Pilipinas ang mga dayuhang gumagawa ng iligal at isiguruhin daw ng komisyon na hindi na sila makababalik pa dito sa Pilipinas. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricofort. Nako, kapit lang sa mga motorista. Nakaamba na naman ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang 70 centavos ang kada litro ng gasolina. Humigit kumulang 35 centavos naman sa kada litro ng diesel at humigit kumulang 65 centavos sa kerosene. Bunsod anya ang taas presyo ng geopolitical tension, epekto ng karagdagang sanksyon ng Amerika sa Russian oil. Gayon din ang diskusyon ng European Union sa ika-19 na Russian sanction package at malawakang drone attacks ng Ukraine sa 361 Russian state o Russian energy site. Ito na ang ika-4 na pagtaas sa presyo ng petrolyo ngayong buwan. Sa mundo ng showbiz, tuluyan ang natuldukan ng mga haka-haka tungkol sa tunay na estado ng relasyon ni Julia Barreto at Gerald Anderson. Sa inilabas na pahayag ng kani-kanilang management, nakasaad na mutual decision ang break-up ng dalawa. Ang hiwalayang Julia at Gerald, narito sa aking showbiz report. Matapos ang ilang taong relasyon, hiwalay na ang celebrity couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Nakumpirma ito kasunod ng mga inilabas na pahayag ng Star Magic at Viva Artist Agency. Ayon dito, mutual decision ang breakup ng dalawa na ilang buwan na ring naiintrigang on the rocks ang relasyon. Kasabay niyan, nakiusap sila na irespeto ang naging pasya ni Gerald at Julia at iwasang magpakalat ng maling impormasyon online. Sa huli, labis anyang pasalamat ng ex-couple sa love and support ng fans at ng kanilang mga kaibigan. Magunita na taong 2019 nang magtambal sila sa pelikulang Between Maybes at makalipas ang 2 taon, kinumpirma ng aktor ang kanilang relasyon. At noong Hunyo lang, sinabi pa ni Gerald sa vlog ni Tony Gonzaga na okay sila ni Julia. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang dalawa tungkol sa breakup, habang ang tiyahin naman ni Julia na si Claudine Barreto ay nagpahayag ng Mama is Here, Jules. At sa aking pagbabalik, get ready for a roller coaster ride handog ng OPM star na si Maki. Mga detalye sa kanyang first ever studio album, alamin dito lang sa MBC TV Network News. BRB.
Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mga senador na sina Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, hindi pa rin daw safe mula sa flood control scandal. Sa MBC TV Global, Amerika at United Kingdom, pumirma na sa isang tech prosperity deal. At sa MBC TV Sports, balikan ang heartbreaking pero historic defeat ng Pilipinas laban sa Iran sa FIVB Worlds. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, ipinawalang sala ng Manila Regional Trial Court ang higit 20 akusadong pulis sa Mayo Tanim Ebidensya Case. Ayon sa korte, walang sapat na ebidensya para patunayan ang aligasyon laban sa mga opisyal. Magbabalita si Boy Gonzales. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court ang kasong planting of evidence laban sa mahigit 20 pulis na idinadawit sa Mayo drug case. Sa inilabas na resolusyon, idineklara ng korte na walang bisa ang impormasyong inahin noong December 10, 2024 dahil hindi ito bumuo ng krimen ng pagtatanim ng ebidensya. Dahil dito, ibinasura ang kaso at binawi ang mga warrant of arrest na inilabas noong January 17, 2025 kabilang sa pinawalang sala ni Judge Danilo Leyva ng RTC Branch 175, sina Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr., Police Brigadier General Narciso Domingo, Colonel Julian Olonan, Lieutenant Colonel Defray Punsalan at iba pang opisyal at enlisted personnel. Sa desisyon na may petsang Setyembre 15, sinabi ng korte na hindi sapat ang mga aligasyon sa orihinal na impormasyon upang bumuo ng krimen ng pagtatanim ng ebidensya. Inutusan ng korte ang PNP Custodial Center sa Campo Crame na agad na palayain ang mga akusadong pulis maliban na lamang kung may iba pa silang kinakaharap na kaso. Kasabay nito, ipinag-utos din sa Jail Warden ng Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa na agad na palayain si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. maliban na rin kung meron pa siyang ibang kasong nakabinbin. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi pa makahihinga ng maluwag sina Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada, lalo't hindi pa rin daw sila safe. Kaugnay ng di umano'y pagkakasangkot sa Project Kickbacks. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tugma ang naisumiteng dokumento sa aligasyon ni Engineer Bryce Hernandez laban sa dalawa. Ang iba pang pahayag ni Lacson sa ulat ni Dustin Bayog. Walang pinagtatakpan ng Senado sa mga senador nito na nadadawit sa maanumalyang flood control projects at sa issue ng insertion at kickback. Ito ang sinabi ni Chairman of Senate Blue Ribbon Committee at Senador Ping Lacson sa panayam nito sa DZRH. Anya, hindi pa rin ligtas sa mga kapwa nitong senador na si Joel Villanueva at Jinggoy Estrada na idinadawit ni Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay dahil may kalakip na dokumento na nagpapatunay na mayroong 600 milyong pisong halaga na i-insert umano si Villanueva sa flood control project sa Bulacan, habang tugma rin ng 350 million pesos na Estrada sa items na ibinahagi ni Hernandez. So, medyo may pagpapaliwanag silang kailangan gawin doon. Medyo mabigat yung binanggit ni Bryce Hernandez, pati yung documentary evidence na mismong official document na galing sa GAA. Mababatid sa pagdinig kahapon na kinumpirma ni Lacson ang budget insertion umano ni Villanueva sa unprogrammed appropriations noong fiscal year 2023, kaiba sa unang sinabi ni Hernandez na nasa General Appropriations sa GAA mga ito, bagay na kalaunan ay binawi rin ng District Engineer. Dahil mga kapwa senador, sinabi ni Lacson na ipapasa nila ang investigasyon ng dalawang senador sa binong Independent Commission for Infrastructure ng Pangulo o sa iba pang investigating agencies. So ang kulang na lang doon, yung pinatawag na resibo. Kasi dalawang aspects yung lakay eh. Yes, sir. Yun yung established na yung insertions, exact yung amount, exact yung mga items. Ang ano na lang doon, yung claim o yung allegation ni Bryce Hernandez na mayroong 30% pa commission silang dalawa. Samantala para sa senador, ang unang dapat sisihin dito ay ang mga mambabatas na nawili umano sa paglalagay ng insertion sa budget ng DPWH na kanila pinagkakakitaan.
Pinunto ni Lacson ang mas malaki pang budget ng kagawaran kaysa sa sektor ng edukasyon na labag umano sa konstitusyon. Umabot na sa punto na, di ba, na pati yung konstitusyon binanggana na mas tumaas pa yung pondo ng DPWH sa ka-insect nila kasi ito nangyari nung nitong taon na ito para sa taon na ito, ang deliberasyon nung nakaraan taon 2024. Nilampasan pa ng budget ng DPWH yung education sector. Ibig sabihin, dahil pinagkakakitaan nila yung mga proyekto sa DPWH, sinagad na nila, sagad-sagad at nakalimutan na nila na mayroong provision sa konstitusyon natin na ang binibigyan ng highest budgetary priority ay yung education sector. Kasalukuyan ng mga ngayon nakakastigo sa Senado, sina Hernandez, Mendoza at Curly Discaya sa Senado habang pinag-aaralan pa ni Lacson ang ilang pang isyo bago muling simulan ang pagdinig ng Blue Ribbon. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Full and absolute disclosure. Yan ang nakikitang solusyon ng isang kongresista upang mabilis na matukoy ang mga mambabatas na sangkot sa maanumalyang insertions sa national budget. Kahalintulad niya ito ng budget transparency measures sa Estados Unidos. Narito ang report ni Milky Regunan. Panahon na para magpatupad ng patakaran ang Department of Budget and Management para sa full disclosure at dapat itong simulan sa panukalang 2026 national budget sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations. Sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Representative Miro Kimbo ng Marikina, ang kanyang panukala ay sa gitna ng mainit na issue ng insertions sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Kimbo, dapat isa publiko ang bawat amyenda at sino-sino ang nasa likod ng insertion sa budget. Punto ni Kimbo, sa totoo lang, pagdating sa BICAM, bulag na ang mga ahensya ng gobyerno at di nila alam kung magkano ang idinadagdag na insertion sa kanilang budget. Paliwanag ni Kimbo, kung senador o kongresista ang nasa likod ng insertions, dapat ilagay o ilantad ang kanyang pangalan. Ganito ang ginagawaan niya sa Amerika kung saan transparent ang earmarks at isinusulat ang mga nagsisingit. Narito si Marikina Representative Miro Kimbo. Yung sinasabi ng DPWH, lahat ng nangyayari after the third reading ng Senate, bulag na sila dyan. Hindi nila alam anong nangyayari. Dumadating na lang yung pondong yan. Hindi nila alam. Hindi nyo alam kung sino ang proponent o kanino yan, paano yan nailagay. Di ba? Sabi nyo po. Pero malinaw sa sinasabi ninyo na ang insertions nangyayari sa BICAM, hindi siya nangyayari sa small committee dito. Kasi kung dito pa lang, binabawasan, paano ka magsisingit? Binawasan nga ng 75 billion ng House . So how can you have an insertion? Nilinaw ni Kimbo, 898 billion pesos ang proposed 2025 budget ng DPWH na matanggap ng Kamara. Sa mga budget hearing, binawasan ng Kamara ng 73.7 million pesos kaya naging 825 billion pesos ang 2025 DPWH budget nang umalis sa Kamara. Gate ni Kimbo, bakit pagdating sa Senado at nang pinagtibay sa BICAM, naging 1.13 trillion pesos na ang budget ng DPWH o tumaas pa ng 289 billion pesos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy na ang Trillion Peso March sa People Power Monument sa darating na linggo, Setyembre 21, bilang protesta sa malawakang korupsyon sa pamahalaan. Ang kanilang iaapela, ikulong ang mga korap at ibalik ang mga kinulimbat na pondo mula sa kaban ng bayan. Ang mga detalye sa isasagawang rally, tinutukan ni Rovic Manuel. Kasado na sa darating na linggo, September 21, ang malawakang kilos protesta na tinawag na Trillion Peso March na gaganapin sa People Power Monument EDSA Corner sa Quezon City. Ito ay upang kondenahin pa rin ang umano'y anomalya at katiwalian sa flood control project simula pa noong 2016. Gayun din ang humingi ng hustisya at pananagutan sa mga sangkot sa mga anomalyang flood control projects na ninanakaw.
Sa panayam ng DZRH kay Kiko Aquino D, ang convener ng Tindig Pilipinas at co-convener ng Siklab o Simbahan at Komunidad Laban sa Katiwalian, sinabi nito na inaasahang marami ang dadalo sa trillion peso march sa linggo upang ipapanawagan ng mga hinaing na ito. Ina-anticipate po natin na marami ang talagang, parang word yung excited pero maraming parang gusto talagang magsilabas dahil sobrang lalanga ng mga iskandalo nangyayari. No? Ayon kay D, ilan sa mga isisigaw na panawagan na iyang alisin sa pwesto, ikulong ang mga sangkot at bawiin ang mga nakurakot mula sa kaban ng bayan. Gayun din ang pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan ng binuong Independent Commission on Infrastructure o ICI at tiyakin na walang bahid ng katiwalian ng mga taong inilagay dito. Bagamat, sige, positive step na meron na nga tayong ganyan, siguro ang puna ng civil society lalo na ay bakit parang biglang nagkaroon na lang ng ICI na ito yung mga tao na inappoint doon at hindi nagkaroon ng konsultasyon sa taong bayan, sa civil society kung sino ba ang mga tao na kumbaga pinagkakasunduan ng madla na talagang walang bahid ng kahit anong katiwalian. Dagdag pa ni D, bagamat alas 2 pa ng hapon magsisimula ang formal na programa, ay alas 9 pa lamang daw ng umaga ay magsisimula na ang pagtitipon ng iba't ibang grupo at samahan para sa isang mini-program. Pagdating naman ng 10:30 ng umaga ay magkakaroon ng misa at kaunting programa at bandang 12:30 ng tanghali ay inaasahan na ang pagdating ng mga dadalaw sa Trillion Pesos March na tatagal hanggang alas 6 ng hapon. Samantala, tiniyak naman ni D ang kaligtasan ng mga dadalo at sinabing isa rin sa banda na makikilahok sa pagtitipon ay ang bandang Ben and Ben. We want to make sure na talagang yung kaligtasan ng bawat taong makikilahok ay garantisado ko. Ang Ben and Ben ay makakasama natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas lumakas bilang tropical storm si Bagyo Nando habang patuloy itong kumikilos pa kanluran at hilagang kanluran sa Northern Luzon. Bagaman wala pa itong direktang epekto sa kalupaan, ay iba yung pag-iingat at paghahanda na po ang dapat gawin sa mga residente sa Northern at Central Luzon dahil sa tsansa nito na maging typhoon o super typhoon kahit hindi pa ito nagla-landfall. Makikita po kasi sa projection ng bagyo na mataas ang tsansa nito na dumiretso sa extreme Northern Luzon. Kasabay nga po na mabagal itong pagkilos ay nakapag-ipon pa ito na lakas o dadaling ulan. Sa kabilang bahagi naman ay wala ng direktang epekto si Bagyo Mirasol na nasa labas na po ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, patuloy namang umiiral ang hanging bagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng bansa. Magpapaulan ito kasama na ang trough extension ng Bagyo Nando sa Ilocos at Cordillera Region, Zambales, Bataan, Bicol Region at Eastern Visayas habang asal maulap na panahon at ang pag-ulan sa dalalabing bahagi ng Luzon. Sa dalalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay mas maliwalas na po ang panahon na may banta pa rin po ng localized thunderstorms. Manatiling umantabay sa weather update na pag-asa para sa mapagbabago ng ating panahon at dito lamang sa DZRH. Ako po si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaliwa ang investment ang naganap sa naging pagbisita ni US President Donald Trump sa United Kingdom kung saan naselyuhan ng isang $200 bilyong investment deal habang muli namang niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Kamchatka region sa Russia. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa UK, naging matagumpay ang 2-day visit ni US President Donald Trump sa United Kingdom para maipagpulong kina UK Prime Minister Keir Starmer at King Charles III. Sa naging bilateral talks, naselyuhan ang US-UK Investment Agreement kung saan mag-i-invest ang Amerika sa UK na $200 billion na tatawaging Tech Prosperity Deal na gagamitin para sa pag-produce sa renewable energy at fossil fuels. Habang tutulungan naman ng United Kingdom ang Estados Unidos sa paggawa ng mga military aircraft sa ilalim ng kontrata para sa US Air Force. Pinag-usapan din ng dalawa ang sitwasyon sa Gaza gayon nagpapatuloy pa rin ang mga pagsabog at ang nangyayaring giyera naman sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sa iba pang balita, niyanig naman ng 7.8 magnitude earthquake ang isa ng Petropavlovsk-Kamchatsky sa Russia dahilan para maglabas ng tsunami advisories ang mga kalapit itong lugar tulad ng Alaska at Hawaii.
Ngunit kalaunan binawi rin ng US Geological Survey o USGS. Sa ulat ni Governor Vladimir Saladov, wala naman umanong naitalang pinsala sa kanilang mga gusali at ligtas naman ang kanilang mga residente. Anya, mas handa na raw sila ngayon gayong ginising raw umano sila ng nangyaring 8.8 magnitude earthquake noong Hulyo na nagtala na ilang mga insidente ng tsunami sa mga karatig nitong bansa. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangin ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na mananatili silang kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng isyu ng korupsyon sa gobyerno. Pero paglilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr., hindi ito blind obedience kundi paggalang sa konstitusyon. Nagbabalik si Edniel Parosa. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na kasangga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa korupsyon. Sa gitna ito ng panawagan ng mga nagpakilalang retiradong general para pagbitiwin sa pwesto si PBBM. Sa kanyang pahayag, narindigan si Brawner na hindi maglalaro sa politika ang AFP. Dinepensam din niya ang pagprotekta sa chain of command na hindi umano blind obedience o bulag na pagsunod bagkus pagpapakita ng disiplina at paggalang sa saligang batas. Muling hinimok ni Brawner ang taong bayan na idaan ang pagbabago sa mapayapang paraan gaya ng pagboto at hindi sa mga tinawag niyang shortcut. Inilabas ng AFP ang statement na ito ng kanilang Chief of Staff kasunod ng pagkalampag ng United People's Initiative na nagbamta ng tuloy-tuloy na protesta sa harap ng Camp Aguinaldo. Kasama sa naturang grupo ang retired Air Force General na si Romeo Poquis at dating Westmincom Chief na si Orlando de Leon, pawang mga kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon, kabilang na sa mga pulisiya nito sa West Philippine Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natuldukan ng makasaysayang kampanya ng Alas Pilipinas Men sa FIVB Volleyball Men's World Championship matapos matalo sa Iran sa isang dikdikang laban. Nagtapos ang makasaysayang kampanya ng Alas Pilipinas matapos matalo sa Iran sa isang mainit na 5 set, 21-25 sa first set, 25-21 sa second, 17-25 sa third, 25-23 sa fourth, at 22-20 sa deciding set. Huwebes sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakontrol ng Pilipinas ang laban at umabot pa sa 6 na match points sa deciding set, pero hindi nagpadala ang mas mataas ang ranking na Iran at nakahanap ng paraan upang baliktarin ang sitwasyon. Sa 5 set, naudlot ang dapat sanay selebrasyon ng Nationals nang maisara na ang laban sa 2018. Ngunit nawala ng bisa nito matapos ang matagumpay na net touch challenge ng Iran. Siyempre nakakadismaya. Andun na kami. Diba? Pero sobrang saya pa rin namin kasi hindi namin na-expect na gano'n yung mangyari sa game. Naging thankful na rin kami kasi wala na injury sa amin and naging performance na ng bawat isa sa amin. And super thankful din sa mga fans na sumigaw kasi sila rin nagbo-boost ng kumpiyansa namin and yung crowd talaga grabe. Meron po factor yung gano'n pero syempre part pa rin po ng game yun. Kailangan ko pa rin talaga mga bounce back. Pero yun, ganun po talaga yung part, ganun po talaga yung game Hindi po talaga minalas po pero hindi kami minalas pero swerte pa rin po kami sa moment ito. And ganun po talaga. Congrats na lang po talaga sa Iran po. Pinangunahan ni Team Captain Brian Bagunas ang Pilipinas na may 22 points mula sa 18 kills, 3 blocks at 1 ace. Nagdagdag naman sila Ordiales ng 21 points, si Mark Espejo ng 15 at si Kim Malabungan ng 10. Nandito po tayo sa Pilipinas, na-feel po namin yung support ng buong Filipino volleyball fans. I think malaking tulong po yun para sa amin, para na-boost po yung moral namin, lalo na yung mga coaching staff po namin, maganda po yung naituro sa amin. Kaya siguro naging maganda po yung resulta ng tournament namin dito. Sa kabila ng pagkatalo, naipakita ng Alas Pilipinas na kaya nilang makipagsabayan sa isang Asian powerhouse at nagwakas ang kanilang debut sa Worlds na may 1-2 record. Samantala, matapos ang hard-fought match, hindi napigilang maging emosyonal ng ilang Alas players, kabilang na sina Bagunas at Espejo. Siguro, mabigat lang po kasi akala natin sa atin na yung panalo. Pero sabi ko nga po sa team sa huddle, parang nothing to be ashamed of po. Kasi hindi naman po namin expect, hindi po namin expect na po tayo sa ganito kalayo. And
kung yung fans nga hindi nag-expect ng ganun, kami pa kaya parang isang set lang masaya na kami. Pero nanalo po ng isang game tapos playing against Iran po na top level na volleyball. Tapos nakasabay parang ayun po, nakaka-proud lang po. Pero yun, masaya pa rin po kami na naging part po kami ng World Championship. And itong moment ito na sayang po, pero ganun po talaga. Pero hindi pa po natapos ito yung injury yung team. Siyempre, sobrang masakit po para sa amin kasi nandun na po kami. Pero ayun, masaya pa din po ako kasi naipakita ng team namin na kaya namin makapag-compete sa ganitong klaseng level ng tournament. Bago harapin ng Iran, nagtala ang Pilipinas ng kanilang unang makasaysayang panalo sa FIVB Worlds laban sa Egypt. Ito rin ang dahilan kaya mula sa pagiging world number 88 ay umangat ang team sa rank number 77. Matapos ito, sunod namang haharapin ng Alas Pilipinas ang Southeast Asian Games sa Disyembre na gaganapin sa Thailand. Mula rito sa Mall of Asia Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan sa aming pagbabalik, kahilingan ni Engineer Bryce Hernandez na bawiin ang contempt order, tinabla ng mga senador. At sa Showbiz Spotted, OPM star at Dilaw hitmaker na si Maki, handog sa fans ang kanyang first studio album. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Pero bigo si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na suyuin ng mga senador na bawiin ang contempt order na ipinataw laban sa kanya. Depensa ng mga mambabatas, may selective memory umano ang dating opisyal ng DPWH dahil tila namimili ito ng mga sikretong ibubunyag sa komite. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Tablado sa mga senador ang pagmamakaawa ni dating Bulacan First Engineering District Assistant District Engineer Bryce Hernandez na bawiin ang contempt laban sa kanya. Ito ay upang mabigyan siya ng pagkakataon na makakuha at makahanap ng mga ebidensya para sa kanyang depensa at para may batayan sa pagtuturo ng iba. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mahirap pagkatiwalaan si Hernandez dahil sa kanyang selective memory. Para kay Lacson, marami pang kulang sa kanilang testimonya ni Engineer JP Mendoza. Ayaw pang tukuyin kung sino ang mga proponent ng mga Ghost Flood Control Project at kung sino-sino ang tumanggap ng pass-through commission na binigyan ng cash na milyones. Naging emosyonal na umapila si Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee na bawiin na ang contempt sa kanya dahil nakanda umunong magsauli kung anuman ang hihilingin sa kanila. Sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. Una nito'y kinastigo ni Lacson, sina Hernandez at Mendoza dahil sa kanilang lantarang pagsisinungaling sa komite. Simula sa kanilang modus sa mga Ghost Flood Control Project hanggang sa pagsusugal at money laundering activities sa mga kasino gamit ang peking LTO ID. Sabi ni Lacson, sa tagal na niya sa Intelligence and Investigation, ay alam niyang nagsisinungaling ang magkabady na sina Hernandez at Mendoza. Pagka nangako ka, magsasabi ka ng totoo, totohanin mo lahat. Hindi pwedeng kung ano lang yung conveniently maalala mo, yun lang ang sasabihin mo rito. Maliban kay Hernandez, kasama niya nakakulong ngayon sa Senado sina Engineer JP Mendoza, Henry Alcantara at Pacifico Curly Discaya ng St. Gerard Construction. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 4 na katao habang 12 naman ang nawawala sa matinding pagbaha na naranasan sa Bukidnon. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Balita mula sa Mindanao. 12 katao ang naitalang missing habang 4 ang naitalang patay sa baha sa Barangay Colonial, Valencia at sa Barangay Lilingayon, Poblasyon Limbo, Bagong Taas, Valencia, Bukidnon. Ito'y sanhi ng pananalasa ng tropical depression. Batay sa report ng MDRRMO Valencia, may mga lugar na lampas tao ang lalim ng rumagasang baha dahilan na may mga inanod na sasakyan at may mga stranded sa mga bubong ng bahay. 2 bata din na may edad na 5 and 6 ang reported ng MDRRMO na inanod kasamang kanilang ina sa bahagi ng poblasyon. Nakaranas din ng matinding baha ang bahagi ng Kasisang Diversion Road sa Malaybalay City, ganun din ang San Fernando, Bukidnon. Sa report mula kay Barangay Kasisang Barangay Chairman Diggs Haroy, ang 2.5-kilometer diversion road na kumukonekta sa Barangay Sumpong ay nakikitang walang drainage system. Ang kalsada ay nagmistulang ilog habang nasa area lang din ang DPWH depot. Batay sa online report ni Mayor J. Warren Pabilyaran nitong Enero lamang, natapos sa mga road rehabilitation na may pondong 11 million pesos in 2023 habang 4.2 million pesos naman umano para sa bawat itinayong steel bridge rehabilitation in 2024. Ayon sa mga residente, first time nilang naranasan ang ganitong kalakas na pagragasa ng tubig baha o flash flood sa kanilang probinsya. Sa ngayon, ongoing ang search and rescue operation sa mga reported missing. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Natagpuan kahapon alas 10 ng umaga, Setyembre 18, 2025, ang bangkay ng isang lalaki sa mabatong bahagi ng sapa sa Phase 3 Purroca 20, DHRR Barangay Tugbuk-Tugbuk District, Davao City. Kinilala ng Tugbuk Police Station ang biktima na si Jeffrey Manawataw, 30 anyos, residente ng St. Jude Barangay Buhangin, Davao City. Ayon sa report, napansin ng mga residente ang bangkay at agad itong ni-report dahilan upang responde ang mga tauhan ng Urban Search and Rescue 911 para kunin ang katawan. Dinala ang bangkay sa Angel Funeral Home sa Davao City. Kung matatandaan, kabilang si Manawataw sa 8 kataong naanod sa Mini Asik-Asik Falls nitong linggo ng hapon. Sa ngayon, 6 na ang kumpirmado na sawi habang isa naman ang patuloy na pinaghahanap ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 25 anyos na binata patay sa aksidente sa motorsiklo sa Malasiki, Pangasinan. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 25 anyos na binata na kinilalang si Francis Bulataw matapos itong magtamo ng malubhang sugat sa katawan bunga ng pagsalpok sa poste ng minamaneho niyang motorsiklo. Batay sa ulat ni Malasiki OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Gary Anthony Casim, alas 7 ng umaga binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Provincial Highway sa Barangay Taloy nang malus control ito sa manobela at bumangga sa konkretong poste at dahil sa wala itong suot na helmet na puruhan ang kanyang mukha at ulo dahilan ng agad niyang pagkamatay. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng 3 individual na kabilang ang isang British national matapos mabangga sila ng isang passenger jeep sa tapat ito mismo ng Nuestra Señora Parish Church sa Barangay Poblasyon Pilar, Bataan kaninang alas 3:30 na madaling araw. Kinilala ang sasakyan na kabangga na isang passenger jeep na may plakang CWU 934 na minamaneho ng isang 69 anyos na driver, residente ng Barangay Panilaw, Pilar, Bataan. Samantalang ang mga biktima ay kinilala na sina Bradley Jorley, 33 anyos, isang British national na residente ng Barangay Wawa, Pilar, at isang 34 anyos na lalaki at isang 63 anyos na babae na pawang residente na nabanggit na barangay. Batay sa investigasyon, tumatawid ang 3 biktima sa pedestrian lane nang hindi napansin ng tsuper dahil sa malakas na ulan. Dahil dito, aksidenteng nabundol ang mga ito at nagtamo ng mga pinsala sa katawan na agad silang isinugod sa Bataan General Hospital para sa gamutan. Nasa kustodiya na ngayon ng Pilar Municipal Police Station ang driver ng jeep para sa kaukulang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
Kwento ng OPM, eksaktong alas 12 ng madaling araw, ilabas ng singer-songwriter na si Maki ang kanyang first studio album. Ang literal na mga kulay ng mga kantang bumubuo sa Color Coaster just in time bago ang kanyang concert sa The Big Dome. Narito sa aking Showbiz Report. Pinamagatang Color Coaster ang first studio album na ilabas ng singer-songwriter na si Maki. Naglalaman ito ng 10 tracks, kabilang ng mga nauna niyang ni-release na Dilaw, Bughao, Namumula at Kahel na Langit. Habang ilan pa sa mga bumubuo rito ang Turning Green, Indigo With You at Itim na Ulap. Kwento ng singer, 2 years in the making ang Color Coaster album. Bagamat most challenging ay most fulfilling din daw ang proyektong ito. Nagpaabot naman ng pagbati ang kanyang co-star sa Dilaw music video na si Bini Maloy, kaya hindi ng pop rock royalty na si Yeng Constantino. Mga gunita na kamakailan lang, nakasungkit din ng nominasyon sa Breakthrough Awards 2025 sa Brazil si Maki. Sa November 7, nakatakdang ganapin ang Color Coaster The Concert sa The Big Dome. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, Angelica Cosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Get ready, Pilipinas! The world's best volleyball teams are coming to our shores for the 2025 FIVB Volleyball's Men's World Championship. Witness world-class action, thrilling rallies, and unforgettable moments as the Philippines takes center stage in this historic sporting event. Don't miss the exciting this or until September 28, 2025 at SM Mall of Asia Arena and Smart Araneta Coliseum. Get your tickets at www.philippines.wch2025.com, smtickets.com, or ticketnet.com.ph. MBC Media Group is one of the official media partners of the World Championship event. At iyan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.